Pamilyar ba sa inyo itong pakiramdam? Masakit ang ulo, makati ang lalamunan, at parang ayaw ng huminga ng ilong mo. Ang tanging gusto mo lang ay magkumot sa pinakamainit na kumot at hayaan na muna ang mundo. Sa mga sandaling iyan, tiyak na hahainan ka ng nanay o lola mo ng mainit na sabaw at tsaa na may lemon na sinasabing iyon na ang pinakamahusay na lunas. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga tried and tested na remedyo na ito ay maaari pa palang magpabagal sa inyong paggaling? Sa video na ito, magsasagawa tayo ng isang masinsinang pagsusuri sa inyong sick kitchen. Pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang kailangan mong kainin kapag may sipon o trangkaso para matulungan ang katawan mo at hindi para hadlangan ito. Paghihiwalayin natin ang siyentipikong katotohanan sa mga kwentong barbero. Speaking of which, ano ba ang paborito mong panlaban sa sipon? I-comment mo na iyan ngayon at sa dulo ng video, titingnan natin kung tama ba ang hula mo. Bago tayo tumalon sa mga specific na pagkain, unawain muna natin kung bakit mahalaga ang nutrisyon kapag ikaw ay may sakit. Marami ang nag-iisip na maaari mong patayin ng virus gamit ang pagkain. Pero hindi iyon ganoon. Ang immune system mo ay isang malaki at komplikadong hukbo na nakikipaglaban sa impeksyon. At tulad ng anumang hukbo, kailangan nito ng mapagkukunan, enerhiya, building materials, at munisyon. Iyan mismo ang ibinibigay ng pagkain sa kanya. Kapag tumataas ang lagnat mo, gumagastos ang katawan mo ng napakalaking enerhiya kahit nakahiga ka lang. Ang mga immune cells at antibodies, lahat iyan ay binubuo ng protina at iba pang sustansya na kailangan mong palaging punan. Kaya naman, ang tamang nutrisyon habang may sakit ay hindi kasing kahulugan ng gamutan, kundi ito ay estratehikong suporta sa iyong hukbo. Ibinibigay mo sa kanila ang lahat ng kailangan nila para makipaglaban ng epektibo at mas mabilis na manalo laban sa mga sumasalakay. Kaya, ito ang unang panuntunan, rule number 1, ang pinakamahalaga at hindi mo pwedeng kalimutan. Hindi nga ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa hydration. Sa madaling salita, uminom lang ng uminom ng maraming likido. Napakaraming mahalagang tungkulin ang ginagampanan ng tubig habang ikaw ay may sakit. Una, kapag may lagnat at mabilis ang iyong paghinga, mas mabilis kang mawalan ng moisture sa katawan kaysa sa normal. Ang dehydration ay direktang magpapalala ng iyong sakit, magdudulot ng matinding sakit ng ulo at magpapahina sa iyo. Pangalawa, tumutulong ang tubig na panipisin ang sipon o plema sa ilong at baga. Ginagawa nitong mas madaling mailabas ang mga ito, kaya mas makakahinga ka ng mas maayos. Pangatlo, ang likido ang tumutulong sa pag-alis ng mga toxin sa katawan. Ito yung dumi o waste product na galing sa mga virus at patay na selula. Isipin mo na ang tubig ay parang sistema ng transportasyon na naglilinis at nag-aalis ng lahat ng basura mula sa loob ng iyong katawan. Kaya ang malinis na tubig, unsweetened waka na tsaa, or simpleng maligamgam na inumin ang dapat na maging matalik mong kaibigan habang ikaw ay may sakit. Sikaping uminom ng pakonti-konti pero tuloy-tuloy sa loob ng buong araw, maliban sa tubig, talagang malaking tulong din ang mga maiinit na inumin. At hindi lang ito dahil nagdudulot sila ng pakiramdam ng comfort o pag-aaruga. Ang mga maiinit na likido ay nakakabawas sa iritasyon at sakit ng lalamunan dahil literal nilang hinuhugasan at tinatanggal ang mga virus mula sa lining nito. Nakakatulong din itong magpalawak ng mga ugat, vasodilation, na makakabawas sa pagbabara ng ilong. Ang herbal teas ay isang magandang pagpipilian. Ang chamomile tea
ay mayroong light anti-inflammatory at pampakalma na epekto kaya mas makakatulog ka ng mahimbing. Ang tsaa na may luya o salabat na pag-uusapan pa natin sa ibang pagkakataon ay nakakabaawas sa pagduduwal, nausea at pamamaga. Ang linden tea, tsaa ng bulaklak ng linden, ay tradisyonal na ginagamit upang ikaw ay mapawisan na nakakatulong din sa paggaling. Kahit simpleng maligamgam na tubig lang na may hiwa ng lemon ay makakabuti na. Ang pinakamahalagang alituntunin, iwasan ang mga matatamis na soft drinks o mga packaged na juice. Ang labis na asukal ay wala talagang maitutulong sa iyong katawan sa ngayon at malalaman natin kung bakit sa susunod. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang alamat, ang tinaguriang hari ng pagkain sa ospital, ang sabaw ng manok o chicken broth. Bakit kaya ito ang pambato nating lunas sa sipon, henerasyon matapos ang henerasyon? Placebo effect lang ba ito? Or mayroon talagang siyentipikong basehan? Ayon sa agham, meron talaga. Una, ang sabaw ay isang forma ng likido na napakahalaga para sa hydration. Pero may bonus pa. Naglalaman ito ng electrolytes tulad ng sodium at potassium na nawawala sa atin sa tuwing pinagpapawisan tayo dahil sa lagnat. Ikalawa, ito ay pinagmumulan ng madaling tunawin na protina. Ang amino acids mula dito ay direktang ginagamit ng katawan para makagawa ng mga bagong immune cells. Ikatlo, may mga pag-aaral na nagpakita na ang ilang sangkap ng sabaw ng manok ay may kaunting anti-inflammatory effect. Maaari nitong pabagalin ang paggalaw ng ilang immune cells na siyang nagpapalala sa mga sintomas ng sipon. At panghuli, ang mainit na singaw mula sa mangkok ng sabaw ay parang isang epektibong inhalation o paglanghap. Nakakatulong itong magpakalma at magtanggal ng bara sa ilong. Kaya naman, ang sabaw ng manok ay hindi lang basta pagkain. Ito ay isang lunas na talagang gumagana. Ngayon, oras na para sirain ang mga maling paniniwala o myth. Sisimulan natin sa pinaka-popular at matibay na kasabihan, huwag kang iinom ng gatas. Dadami ang plema mo dyan. Sigurado akong narinig ninyo ito noong bata pa kayo. Ang paniwala, kapag uminom ka ng dairy products, dudami raw ang produksyon ng plema sa baga at uhog sa ilong, kaya lalala ang ubo at sipon. Pero ito ang katotohanan. Hindi po ito totoo. Maraming scientific studies, kabilang ang pagsusuri ng mga siyentista sa Australia, ang walang nakitang koneksyon sa pag-inom ng gatas at pagdami ng plema, kahit pa sa mga taong malusog o may sipon at ubo. Kaya, saan nanggaling ang myth na ito? Ito ay dahil ang gatas ay tinatawag na emulsion. Pagkatapos mong uminom, may manipis na film na naiiwan sa bibig. Ito ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na parang naging malapot ang iyong laway. Pero wala itong epekto sa aktual na dami ng plema na nasa daanan ng iyong paghinga. Kaya, kung mahilig ka sa gatas o yogurt at hindi ka naman nagkakaroon ng masamang epekto, walang dahilan para iwasan mo ito kapag ikaw ay may sakit. Isa itong mahusay na pinagmumulan ng protein at calcium. Ito na ang susunod na alamat o myth na madalas nating naririnig na parang lumang kasabihan, gutumin daw ang may sipon, pero pakainin naman ang nilalagnat. O baka baliktad, wala nang nakakaalala kung alin ba talaga ang tama. Pero ang ideya ng pagpapagutom kapag may sakit ay nakatanim na sa isip ng marami. Ang konseptong ito ay hindi lamang mali, kundi nakakasama pa. Tulad ng nasabi na natin, ang pakikipaglaban ng katawan sa impeksyon ay isang prosesong nangangailangan ng napakaraming enerhiya. Ang pagtaas lang ng temperatura ng katawan ng 1 degree ay nagpapabilis na ng metabolismo ng humigit kumulang 10
hanggang 13%. Sobra-sobra ang trabaho ng inyong katawan para makagawa ng init at mga immune cells. Ang pagkakait ng fuel o pagkain sa puntong ito ay parang pagsugod ng sundalo sa giyera ng walang baon. Totoo naman, madalas humihina ang gana kumain kapag may sakit at normal lang yon. Hindi kailangang pilitin ang sarili na kumain ng marami. Ngunit ang tuluyang pagpapagutom ay magreresulta lang sa panghihina, pagkaubos ng energy reserves at pagbagal ng proseso ng paggaling. Ang inyong dapat gawin ay siguraduhin na may nakukuhang magaan ngunit masustansyang pagkain ang inyong katawan. Ito naman ang pangatlo at pinakamalaking mito tungkol sa mga bitamina. Kapag nakaramdam tayo ng kaunting kirot o kati sa lalamunan, agad tayong kumukuha ng vitamin C, pati na ng lemon at orange. Ang ideya na mag-megadose ng vitamin C ay tila napakalohikal dahil kilala ito bilang isang malakas na antioxidant at malaking tulong sa ating immune system. Ngunit mayroon ditong ilang mahalagang pero. Ayon sa mga pag-aaral, kapag nagsimula na ang sakit, ang pag-inom ng vitamin C ay halos walang naiiambag para paikliin o pagaanin ang mga sintomas. Maaari itong maging epektibo bilang panlaban o prevention, lalo na para sa mga taong madalas mag-ehersisyo o may matinding pisikal na gawain. Pero kapag nasa loob na ng katawan ng virus, ang pagkain ng 1 kilo ng orange ay masamang ideya. Una, ang ating katawan ay hindi kayang i-absorb at itabi ang sobrang dami ng vitamin C. Lahat ng sobra ay ilalabas lang sa ihi. Pangalawa, ang malaking dosis ng vitamin C ay maaaring magdulot ng sakit sa tiyan o stomach upset. Kaya siguraduhin lang na nakukuha mo ang sapat na pang-araw-araw na dosis ng vitamin C mula sa pangkaraniwang pagkain tulad ng iba't ibang uri ng berries, bell pepper, kiwi at mga citrus na prutas. Sapat na iyon. Tigilan na natin ang mga haka-haka at tumuon sa mga produktong talagang makakatulong sa atin. At ang una sa listahan natin ay ang bawang. Ang reputasyon nito bilang panlaban sa masasamang espiritu ay lumalawak din laban sa mga virus. At may matibay itong basehan. Ang bawang ay may compound na tinatawag na allicin. Ito ay nabubuo kapag dinikdik o nginunguya mo ito. Ang allicin ay may napatunayan ng kakayahan bilang antibacterial at antiviral. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga taong regular kumakain ng bawang ay bihirang sipunin o trangkasuhin. At kung magkasakit man sila, mas mabilis silang gumagaling. Para makuha ang pinakamalaking benepisyo, mas maganda kung kakainin ang bawang ng sariwa. Pagkadikdik o pagkachop, hayaan muna itong huminga ng mga 10 minuto. Ito ay para mabuo ng husto ang alisin bago mo pa ito ihalo sa pagkain. Pwede kang gumawa ng simpleng pang-healing na toast. Kuskusin ang 1 pirasong tinapay gamit ang 1 buong sibuyas ng bawang at lagyan ng kaunting olive oil. Siyempre, hindi naman panlunas sa lahat ang bawang, pero ito ay isang mabisang paraan at madaling mahanap para palakasin ang iyong immunity o panlaban ng katawan. May isa pa tayong ugat na dapat nating pagtuunan ng pansin, ang luya. Sa loob ng maraming siglo, ginamit na ito sa tradisyonal na medisina sa iba't ibang panig ng mundo at kinukumpirma rin ng modernong agham ang mga benepisyo nito. Ang luya ay may active compounds tulad ng gingerol na may malakas na anti-inflammatory o panlaban sa pamamaga. Nakakabawas ito ng sakit sa lalamunan at ginhawa rin sa pananakit at pangangalay ng katawan. Isa pa, ang luya ay tanyag na gamot sa pagduduwal o pagsusuka na karaniwang kasama ng flu o trangkaso. Pinapakalma nito
ang ating sikmura at pinapabuti ang panunaw. Ang pinakamadaling paraan para gamitin ito ay ang paggawa ng tsaa o salabat. Maghiwa lang ng ilang manipis na piraso ng sariwang luya, lagyan ng mainit ngunit hindi kumukulong tubig. Hayaang ma-infuse sa loob ng 5 hanggang 7 minuto at magdagdag ng hiwa ng lemon at isang kutsarita ng pulot. Ang inuming ito ay hindi lamang makakapagpainit sa inyo at makakapagpagaan ng sintomas, kundi makakatulong din sa hydration. Tunay ngang ang luya ang inyong maanghang at maaasahang kaibigan sa laban kontra sa karamdaman. Pag pinag-uusapan ng salabat, syempre, hindi pwedeng mawala ang perpekto nitong kapares, ang pulot or honey. Ang produktong ito ay hindi lang natural na pampatamis, kundi isa rin itong matinding natural na antiseptic. Mayroon itong napatunayan ng antibacterial at antimicrobial properties. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na mas epektibo pa ito sa pagpapakalma ng ubo sa gabi ng mga bata kumpara sa mga popular na syrup. Dahil binabalutan nito ang iritadong lalamunan, nakakagawa ito ng protective layer na siyang nagtatanggal ng pangangati o kirot. Pero may dalawang napakahalagang tuntunin dito. Una, huwag magpakain ng honey sa mga batang wala pang 1 taong gulang dahil sa panganib ng botulism. Pangalawa, huwag na huwag mong isasama ang honey sa kumukulong tubig o sobrang init na inumin. Sa temperaturang mas mataas sa 40 hanggang 50 degrees Celsius, nawawala o nasisira na ang karamihan ng mga sustansya at enzymes nito. Kaya idagdag lang ang honey sa tsaa na medyo lumamig na. O kaya naman, kumain ka na lang ng 1 kutsarita at dahan-dahang tunawin sa bibig. Pumili ng mga madilim na uri ng honey tulad ng buckwheat honey dahil karaniwan ay mas marami itong taglay na antioxidants. Nabanggit na natin ang protina noong pinag-usapan natin ang sabaw ng manok, pero kailangan nating bigyang diin ang kahalagahan nito. Ang protina ay binubuo ng amino acids. Ito ang mismong mga block o pundasyon na ginagamit ng ating katawan sa pagbuo ng lahat. Kasama na rito ang paglikha ng mga selula ng ating panlaban tulad ng lymphocytes, antibodies, at cytokines. Kung walang sapat na protina, mahina at kakaunti ang inyong hukbo o depensa. Kapag nagkasakit tayo, tumataas ang pangangailangan ng ating katawan sa protina. Pero aminin natin, malamang wala tayong gana kumain ng malaking steak or mamantikang chop. At okay lang yun dahil hindi rin naman yon ang kailangan. Sa panahong ito, mas importante na pumili ng mga protein sources na madaling tunawin. Ang perpekto ay ang nilagang dibdib ng manok, chicken breast, or pabo, turkey, lean fish na in-steam, o kaya ay itlog na nilaga o omelette. Para naman sa mga vegetarian, magandang opsyon ng tofu, sabaw ng lentil soup, o kaya ay quinoa. Ang pinakamahalaga ay isama ang maliit na dami ng protina sa bawat kainan. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang pagsuplay sa ating katawan ng mga kailangang materyales para mabilis na gumaling. Kung si vitamin C ang kilalang general ng ating immune system, ang zinc naman ang tinatawag na lihim na tagakontrol o gray cardinal nito. Hindi man ito madalas na pinag-uusapan, napakalaking tulong ang ginagampanan nito sa paglaban sa mga virus. Mahalaga ang zinc para lumago at gumana ng maayos ang ating immune cells. Ayon sa mga pag-aaral, tulad ng pinagsama-samang pagsusuri ng Cochrane, ang pag-inom ng zinc sa unang 24 na oras pagkatapos lumabas ang sintomas ng sipon ay makakapagpaiksi ng sakit ng humigit kumulang 1 araw. Pinipigilan nito ang mga rhinoviruses, ang pangunahing sanhi ng sipon,
na kumalat sa loob ng ating ilong. Kaya, saan ba natin hahanapin ang napakahalagang micromineral na ito? Ang talaba o oysters ang pinakamataas sa zinc, pero aaminin natin, hindi ito ang karaniwang kinakain natin kapag may sakit. Mas madaling makuha ang zinc sa red meat, lalo na sa baka, at syempre, sa manok, mga butil, or legumes, buto ng kalabasa o pumpkin seeds, at mga mani o nuts. Ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa iyong dieta ay makasisigurong makukuha ng iyong immune system ang napakahalagang mineral na ito. May isa pa tayong bitamina na hindi masyadong napapansin pero kritikal sa ating resistensya. Ito ay ang vitamin D. Tinatawag din itong sunshine vitamin dahil sinesynthesize ito ng ating katawan sa tulong ng sikat ng araw or ultraviolet light. Kapag taglamig or sa panahon ng flu season, madalas tayong nagkukulang talaga sa vitamin D. Pero tandaan nating napakalaki ng papel ng vitamin D sa tamang pagtugon ng ating immune system. Nakakatulong itong pakalmahin ang sobrang agresibong reaksyon ng immune system na pumipigil sa tinatawag na cytokine storm. Kasabay nito, pinapalakas din nito ang ating mga protective cells. Ayon sa maraming pag-aaral, ang mababang level ng vitamin D ay nakakagawa sa atin na mas madaling dapuan ng respiratory infections. Mahirap punan ang kakulangan nito gamit lang ang pagkain. Pero maaari pa rin nating tulungan ang ating katawan isama sa iyong diet ang matatabang isda tulad ng salmon, mackerel, or herring, pati na rin ang itlog, partikular ang pula, at o da liver oil. Siguro, makabubuting kumonsulta ka sa iyong doktor tungkol sa pag-inom ng vitamin D supplements bilang pang-iwas, lalo na tuwing taglagas at taglamig. Hindi man natin ito napapansin madalas, pero ang lakas ng ating immune system ay nakasalalay mismo sa kalusugan ng ating bituka o gut. Halos 70%, 70% ng lahat ng immune cells ng katawan ay naroon mismo sa loob ng ating bituka. Ang mga beneficial bacteria na naninirahan doon ay hindi lang tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, kundi sinasanay din nila ang ating immunity. Tinuturuan itong mag-iba ng kakampi sa kalaban. Kapag tayo ay nagkasakit, lalo na kung niresetahan tayo ng antibiotics, posibleng maapektuhan at masira ang balanse ng ating microflora sa tiyan. Kaya mahalaga na suportahan ang bituka gamit ang probiotics. Ito ay isang napakagandang solusyon. Ano ang probiotics? Ito ay mga live at healthy bacteria na kadalasang matatagpuan sa mga produktong fermented o inasnang pagkain. Ang ilan sa pinakamadali at abot kayang pagkuhaan nito ay ang plain o natural yogurt, walang asukal, kefir, at iba pang inuming may live cultures. Maganda ring piliin ang mga pagkaing tulad ng kimchi, sauerkraut, dapat hindi pasteurized, o ang inuming kombucha. Ang mga pagkaing ito ay makakatulong upang mapanatili ang malusog na microflora sa ating tiyan. At ito naman ang direktang magpapalakas at magpapatibay ng iyong immune system. Kumain ng bahaghari. Napaka-importante ng payo ng mga dietitian na ito, lalo na kapag nagpapagaling ka. Ang nagbibigay ng matingkad na kulay sa ating mga prutas at gulay ay mga natatanging substances, ang flavonoids at carotenoids. Ang mga ito ay matitibay na antioxidants. Ang mga antioxidants ay tumutulong sa ating katawan upang labanan ang oxidative stress, isang kalalabasan ng matinding pagtatrabaho ng ating immune system. Sila ang nagsisilbing pamatay-apoy sa mga selula natin kapag nakikipaglaban tayo sa impeksyon. Isa sa pinakatinututukan na flavonoids, ang quercetin. Matatagpuan ito sa mansanas, sibuyas, berries, at
dark leafy greens, halimbawa na ang spinach. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang quercetin ay maaaring may antiviral properties. Kaya sikaping magkaroon ng maraming plant-based na pagkain at iba't ibang kulay ng gulay at prutas sa iyong araw-araw na dieta, isang berry smoothie, salad na may spinach at bell pepper or baked apples. Ang mga ito ay hindi lang masarap, kundi napakalaking tulong para mabilis na makabawi ng lakas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pagkain na dapat nating iwasan. Tandaan, ang number one na kalaban ng iyong resistensya or immune system ay ang asukal. Alam ko kapag may sakit tayo, madalas nating gusto ang comfort eating at kumain ng matatamis. Pero mas nakakasama ito kaysa nakakabuti sa ating katawan. Ayon sa mga pag-aaral, ang labis na pagkonsumo ng simple sugars, hindi lang ito table sugar, kundi pati na rin ang marami at sobrang daming honey, syrups, at matatamis na inumin ay pansamantalang humihina ang aktibidad ng ating white blood cells or leukocytes. Sila ang ating pangunahing panlaban sa impeksyon. Ang epektong ito ay tumatagal ng ilang oras. Kaya naman, kapag kumain ka ng tsokolate o uminom ng isang basong cola, para mo na ring literal na ginapos ang kamay ng iyong immune system. Kaya, habang nagpapagaling, iwasan muna ang mga candy, baked goods, matatamis na yogurt, at soft drinks or soda. Kung talagang nagkikrave ka ng matamis, kumain ka na lang ng prutas o kaunting berries. Sa mga ito, kasama ng natural na asukal, ang fiber at vitamins na kailangan mo. Ang pangalawa sa ating listahan ng mga dapat iwasan ay ang alak. Iyang lumang pangmasa o tradisyonal na reseta. Yung 100 gramo ng vodka na may sili para daw pampainit ay isa sa pinakamasamang ideya na maaari nating sundin. Una sa lahat, ang alak ay nagdudulot ng dehydration o pagkaubos ng tubig sa katawan. At tandaan natin, ang tamang hydration ang susi sa mabilis na paggaling. Mayroon itong diuretic effect, kaya't nagpapawala ito ng mahalagang likido sa ating katawan. Ikalawa, nakakasira ang alak sa kalidad ng ating tulog. Akala mo mas mabilis kang nakakatulog, pero maaantala ang mga yugto ng deep at nagpapagaling na tulog. At sa pagtulog, nga nagaganap ang mga pangunahing proseso ng pagbabagong buhay ng katawan o regeneration. Ikatlo, ang pagproseso ng alak ay isang malaking dagdag na pasanin sa ating atay na abala na sa paglilinis or detoxification ng katawan. At panghuli, ang alak tulad ng asukal ay nagpapahina sa ating immune system. Kaya wala ng katsitsiburitseng therapeutic doses. Mahigpit na ipinagbabawal ang alak hanggang sa tuluyan kang gumaling. Marami ang hirap magsimula ng araw kung walang kape, lalo na kapag pakiramdam nila ay wala silang lakas. Akala nila ang caffeine ang magpapabuhay sa kanila para makaraos sa maghapon. Pero kapag may sakit ka, masama itong kasangga. Ang caffeine, tulad ng alak, ay isang diuretic. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang paglabas ng tubig sa katawan na humahad lang sa sapat na hydration. Bukod pa riyan, isa itong pampasigla o stimulant ng central nervous system. Ang artipisyal na sigla na ibinibigay nito ay humahad lang sa katawan na makuha ang pinakakailangan nito, ang sapat na pahinga. Hindi mo man maramdaman ang pagod. Ang katawan mo ay matinding nangangailangan ng tulog para bumalik sa dati. Mas masahol pa ang energy drinks. Dahil bukod sa caffeine, napakarami pang asukal ang inihahalo rito. Kaya habang may sakit, mas mainam na ipalit sa kape ang herbal tea o simpleng maligamgam na tubig.
Hayaan mong magpahinga ang katawan mo hanggang sa makabawi ito. Kapag may sakit ka, dapat nakatuon ang lahat ng enerhiya ng katawan mo sa paglaban sa virus at hindi sa pagtunaw ng mga komplikadong pagkain. Ang french fries, mamantikang steak, pizza, or burger, lahat yan ay nagpapahirap sa sistema ng panunaw natin. Mapupunta ang dugo sa tiyan imbis na sa mga bahagi ng katawan kung saan ito kailangan ng immune system para lumaban. Ang mga mabibigat na pagkain ay madalas magdulot ng discomfort, pagkirot, pagdighay, or pagsusuka na lalong nagpapalala sa masama mo ng pakiramdam. Kaya dapat ang atensyon mo ay nakatuon sa mga pagkain na simple at madaling tunawin. Ideal dito ang mga puree ng patatas, carrot o cauliflower, steamed na pati ng pabo o manok, nilagang isda, lugaw o oatmeal na may tubig o kaunting gatas at baked na mansanas. Ang ganitong klase ng pagkain ay magbibigay sa katawan ng kailangang enerhiya at sustansya nang hindi ito binibigatan. Kung mas simple ang kinakain, mas gagaan ang pakiramdam ng iyong katawan. Isa sa pinakamahalagang bagay kapag nagkakasakit ay ang matutong makinig sa ating katawan. Napakatalino ng ating sistema. Kusang nagbibigay ito ng mga senyalis. Kung wala kang ganang kumain, lalo na sa unang mga araw ng pagkakasakit, huwag mong pilitin ang sarili mo. Ito ay normal na reaksyon. Inilalaan ng katawan ang lahat ng lakas nito para labanan ang impeksyon. Kaya hindi muna nito pinapansin ang pagtunaw ng pagkain. Ang pagpilit kumain ay maaari lang magdulot ng pagduduwal at discomfort. Sa panahong ito, mag-focus muna tayo sa pag-inom ng maraming likido. Kapag dahan-dahan ang bumabalik ang gana mo, magsimula sa mga light food tulad ng sabaw, lugaw, smoothies, at yogurt. Kumain ng maliliit na servings pero mas madalas, mga tuwing 3 hanggang 4 na oras. Makakatulong ito para mapanatili ang stable na energy level nang hindi nabibigatan ang ating digestive system. Tandaan, ang pagbabalik ng gana sa pagkain ay isang malinaw na senyalis na ikaw ay gumagaling na. Sa wakas, tapos na ang pinakamabigat na bahagi. Nawala na ang lagnat at unti-unti nang bumabalik ang iyong lakas. Ngayon, anong susunod? Tandaan, hindi pa tapos ang recovery period. Kailangan ng katawan mo na bawiin ang lahat ng naggastos na resources at mag-ipon pa ng panibagong lakas. Sa ngayon, huwag muna tayong biglang dumagsa sa mga mabigat na pagkain. Patuloy pa rin kumain ng pakonti-konti o dahan-dahan at saka na lang dagdagan ang laki ng iyong mga servings. Bigyan ng espesyal na atensyon ang pag-restore sa microflora ng bituka na posibleng naapektuhan ng sakit. Ipagpatuloy ang pagkain ng mga probiotic products tulad ng kefir at natural yogurt. Dagdag pa rito, isama sa diet ang mga prebiotic. Ito ang pagkain ng mga good bacteria. Makikita ito sa saging, sibuyas, bawang, at whole grain na pagkain. Siguraduhin ding kumakain ka ng sapat na protein para ma-recover ang muscle tissues, pati na rin ng maraming gulay at prutas para sa kinakailangang vitamins. Ang tamang nutrisyon pagkatapos ng sakit ay tutulong para maiwasan mo ang post-infection asthenia, iyang matinding panghihina na pwedeng tumagal ng ilang linggo. So, ano na nga ba? Wala talagang magic pill pagdating sa pagkain? Ang sagot dyan, oo, pero hindi rin. Ang pinakamahalagang sikreto ay hindi lang nakasalalay sa isang superfood tulad ng bawang o luya. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kumpleto at matalinong pamamaraan. Hindi man papatay ng virus ang pagkain, pero ito ang magbibigay sa iyong katawan ng perpektong kondisyon para lumaban. Makakapagbigay ito ng enerhiya, mga building blocks, at makakabawas sa sobrang pasanin. Tandaan ang tatlong 3 mahalagang tuntunin.
Una, mas uminom ka kaysa kumain. Ang sapat na hydration ang pundasyon ng lahat. Pangalawa, pumili ng mga pagkain na simple, mainit at madaling tunawin tulad ng sabaw, pure at lugaw. Pangatlo, kalimutan muna ang asukal, alak at fast food hanggang sa tuluyang gumaling ka. Huwag mong hadlangan ang trabaho ng iyong immune system. Salamat sa panunood mo ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa iyo, suportahan mo kami sa pag-like at mag-subscribe ka na rin sa aming channel para hindi mo ma-miss ang mga bagong talakayan tungkol sa kalusugan. Ngayon, balikan natin ang tanong sa simula ng video. Nagbago ba ang pananaw mo tungkol sa pinakamahusay na pagkain tuwing may sakit ka matapos mong mapanood ito? Anong mga pagkain ang sigurado mong idadagdag sa iyong diet habang nagpapagaling ka at ano naman ang iiwasan mo? I-share mo sa comment section. Gusto naming basahin ang inyong mga karanasan.